Kinabukasan, tinawagan ni Mr. Han si Jiang at sinabing wala siyang ideya na may ganoong nangyayari. Nag-apologize siya sa kanya dahil hindi siya nakasama sa ganoong kahirapan. Hiniling sa kanya ni Jiang na huwag magsalita ng ganoon, at alam na alam niya kung gaano kalaki ang effort niyo sa bansa. Sinabi ni Mr. Han kung nagbigay siya ng higit na pansin, maaaring napansin niyang may nangyayari ganon ahead of time. Maaaring hindi pa niya mahayan ang mga pagtatangka ni Super Kane. Tinanong niya ito tungkol sa kondisyon ng Bigdo, at sinabi niya na si Mr. Suman King ang pumalit sa posisyon ng chairman. Aayusin daw niya ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pananagutan sa paglabag sa kasunduan. Sinabi ni Mr. Han na ang Bigdo ay hindi muna ng tama sa ngayon, at si Super ay likas na magaling sana bilang isang nagising na namumuno sa bansa. Nag-aalala siya dahil sa kanyang malaking kawalan kapag kailangan nilang dagdagan ang kanilang kapangyarihan. Kaya siya ay nag-aalala. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa kung anong kondisyon ni Jiwoo at sinabi niya sa kanya na si Mr. Cartin ang nagbuhay ng kanyang sirang core. Nagulat siya nang malaman ng tungkol kay Cartin at sinabing makikita niyang muli si Jiwoo sa akademya. Sa kabilang banda, nakita siya ng kanyang mga kaibigan at sinabi ni Jiwoo sa kanila na ang karamihan sa sakit ay nawala at ang kanyang kapangyarihan sa paggising ay nasa kanyang core na. Kaya't naramdaman niya ang kalaunan ay tinanong ni Subon kung ayos lang siya. At sinagot ni Jiwoo na ang kanyang core ay muling pinagsama-sama. Kaya kailangan niya ng maayos na paggamot sa ngayon. Nag-apologize siya sa lahat ng kanyang mga kaibigan dahil sa ginawa nilang pag-aalala tungkol sa kanya. At sinabi ni Jasok na siya ay nagsasalita lamang ng walang katuturan, na sorpresa Isel na hinawakan siya ni Mr. Carton. Dahil siya ay itinuturing na world's best healer. At sinabi rin Subon na hindi niya kailanman ginagamot ang sinuman kapag ayaw niya, gaano man kalaki ang pakiusap sa kanya. Sinabi rin ni Jasok na ang kahitiang isang entrepreneurship ay nag-aalok sa kanya ng bilyon-bilyong dolyar para magamot ang sakit, ay tinatanggihan niya. Bukod pa roon, siya ay isang world ranking, ay nag-aalok na ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon siya at kahit na magtrabaho para sa kanya. Ngunit siya ay tumatanggi pa din upang mabigyan siya ng paggamot. Nagtataka silang lahat kung bakit niya ginamo si Jiwoo. At sinabi niya na tanging si Mr. Kaden at Mr. Carton lang ang nakakaalam. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta si Kaden kay Jiwoo at nagtanong sa kanya kung bakit siya ay nagmumukmak gayong ang kanyang core ay naayos na. At sinabi ni Jiwoo na siya ay nag-aalala sa hiniling na kapalit ni Mr. Carton bilang kapalit. Ngumiti si Kaden at sinabing hindi niya masabi sa kanya noon dahil kasama nila si Cartin. Pero hindi ito kasing laki ng iniisip niya. Sinabi ni Kaden na nakita siya ni Carton na naging pusa, at sinabing pagagalingin niya siya kung sasabihin niya sa kanya kung paano niya ito magagawa din. Kaya gumawa siya ng deal. Nagulat si Jiwoo at tinanong kung tinuturuan lang niya siya kung paano maging pusa, at sinabi ni Kaden na hindi ito mahalaga sa kanya. Tinanong ni Jiwoo kung sapat na ba ito para sa isang reward at kung niloko niya si Mr. Katen. Sinabi ni Katen na hindi siya niloko, at ang gusto niya ay ang kanyang kakayahan upang maging isang pusa. At sinabi pa niya sa kanya na maaaring may mga side effect. Siya ay nasa punto kung saan ang kasanayan ay ginagamit ng mas kaunti para sa kanya, ngunit ito ay maaaring makatulong para kay Carton. At ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang mga kasanayan na maaaring walang gamit sa kanya ay upang iparamdam sa kanya na ito ay karapat-dapat. Habang muna siya babalik sa kanyang mundo. Pagkaraan ng ilang oras, si Subon at ang kanyang mga kaibigan ay lumapit sa kanya. At pinuri niya si Carton, at sinabing napaka-hot niya, parang si Mr. Kaden. At iniisip niya, ang world-class o Ken's powers ay nasa ibang antas. Tinanong niya siya kung mananatili ang Cartin sa kanyang lugar at sinabihan siya ni Jiwoo na mananatili siya saglit. Hiniling niya sa kanya na gumaling kaagad at umuwi. Samantala, masaya lang si Won na makitang mas maganda na ang kalagayan ni Jiwoo. Sa kabilang banda, ang Cartin ay sinusubukang matutunan ang mga kasanayan, ngunit ito ay nagiging mahirap para sa kanya. At sinabihan siya ni Kaden kung paano ito gagawin. Ginawa niya ito upang masira ang kumbensyonal ng mekanismo ng paggamit ng Oiken's power at halos makuha na niya ito. Ngunit hindi niya magawa ito sa ngayon. Pagkatapos ay bumangon siya sa pag-aakalang nawawalan siya ng tiyaga sa ngayon at ito ay simula pa lamang. Kaya hindi niya kailangang magmadali. Umakyat siya sa hagdanan kung saan natutulog si Kaden na buo ang kapayapaan. At iniisip ni Carton na siya ay perpektong pusa. At si Kaden ay gumising at sinabing dumating siya sa tamang oras. Inutusan niya siyang pakainin ng iba pang mga pusa.
Pagkatapos ay ibinuhos niya ang pagkain sa kanila, iniisip kung bakit niya ito ginagawa. Galit siyang lumingon kay Kaden, ngunit hindi na niya ito inabala. Sa paniniwala ni Carton, siya ay nagpapakita na siya ay maaaring maging isang pasang perpekto sa araw na ito kahit na ano paman. Sa parehong gabi, si Kaden at nabigla nang makita ang isang kakaibang pusa at na-shock siya na may dumating na kakaibang pusa lalo na nang malaman na si Carton ito. Tinanong niya siya kung siya ay Carson at masaya siya na natutunan niya ang kasanayan. Nagtanong ang bagong pusa kung how he looks at sumagot si Kaden na mukha siyang pusa. Sinabi ni Carton na siya ay isang pusa sa lahat ng paraan. At kahit na ang hindi kaakit-akit na appearance na ito ng pusa ay perpekto siyang nag-transform bilang pusa. Na-shock si Kaden nang makita ang kanyang tainga at naaalala ang sinabi ni Subban na ito ay neutral cats ang tainga na may tip sa kahulugan. Ipinagpapalagay ni Kaden na si Carton ay isang neutral cat, habang siya ay nagyayabang lamang na wala na siyang hindi magagawa sa mundo. Pagkatapos ng ilang oras na lumiko ang Carton patungo sa dingding. At dahil sa hindi siya masaya, at tinanong ni Kaden kung okay lang siya. At nagtataka kung bakit siya umaarte ng ganoon, gusto niyang pumili ng iba pang uri ng pusa. Nagtanong siya kay Kaden kung maaari pa ba siya magpalit, at tinugon ni Kaden na ito ang bad news, na hindi siya makakapagpalit ng ibang anyo ng pusa muli. Anumang pilit ang subukin niya. At ito ay nangangahulugan na ang mas payat na katawan na ito ay ang lahat ng nakukuha niya hanggang sa malaman niya ang problemang ito. Pagkatapos ay lumingon siya sa likod at sinabing maaaring masiraan siya ng lakas sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling. At sinabi ni Kaden na ito ay higit pa tungkol sa paglikha nito kaysa sa pagpapagaling. Hindi siya nakikita ni Carton na nasa mabuting kalagayan. At iniisip ni Kaden kung ano ang iniisip niya ngayon. Kinabukasan, nakita nila si Jiwoo at si Kaden na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang kalagayan. Napagmasdan ni Kaden na mas maganda na ang kalagayan ni Jiwoo kaysa dati. Tumanggi siyang magpagamot sa una, ngunit ngayon siya ay nangangahulugan na masaya na siya ay ganap na gumaling. Sinabi ni Carton na walang oras para makipag-chat at hilingin sa kanila na simulan ang paggamot. Pagkatapos ay sinimulan niya itong gamutin at nararamdaman pa rin ni Jiwoo ang sakit. Samantala sina Jang at Hayek ay lumitaw sa labas. Habang nararamdaman nila ang kapangyarihan ni Carton sa labas ng silid. Tumawag si Carton kay Jiwoo at sinabi niya sa kanya na huwag gumawa ng force control nang wala ang kanyang pinahihintulutan at si Jiwoo ay nag-reply. Tuwang-tuwa siya na naayos niya ang kanyang core niya. Kaya sinubukan niya sandali lang at hindi na nag-overwork. Nagtanong si Carton kung ano ang naramdaman niya noong ginawa niyang subukan force control at sinabi ni Jiwoo na masakit ng kaunti at mas naging mahirap na magpakilos ng kapangyarihan kaysa dati. Hiniling nila sa kanya na tandaan na kailangan niyang magsanay ng regular pero moderato at nagranong si Jiwoo kung okay lang na gumawa ng force control. Sinabi ni Courtney na pinigilan nito ang kanyang katawan na makabawi kaya mas mabuti kung magagawa niya ito, ngunit hindi niya magagawa ito sa pangkalahatan. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat siyang manatili sa bahay dahil ang kanyang paggamot ang kailangan niyang makuha mula ngayon. Samantala, hiniling sa kanya ni Jiang at Hayek cancer at lumabas si Kaden, sinabihan si Jiwoo na sunduin siya mamaya. Nagtatanong si Hayek Jiwoo kung ano ang ibig sabihin ni Kaden na sisunduin siya. Sinabi ni Jiwoo na lalabas na siya ng hospital ngayong araw dahil gagamutin siya ni Mr. Carton sa bahay. Tinanong niya si Jiwoo kung bakit araw-araw siyang pumupunta, dahil siguradong abala siya at mas nakakagulat Hayek na malaman na araw-araw siyang pumupunta. Habang wala siya sa nakalipas na 3 araw, sinabi ni Jiang na dumating siya upang sabihin sa kanya ang isang bagay sa araw na ito at sabihin sa kanya na ang Oikens Academy ay magsisimula sa loob ng 1 buwan. Tinanong ni Jiwoo kung ito ay magsisimula sa panahon ng bakasyon. At sumagot si Hayek dahil iyon ay ang orihinal na plano pa rin. Dahil ang mga bagay ay magulo, nagpasya silang isystemize ang akademya na nagsasanay ng mas maraming kabataan at upang magising sila ng mas mabilis. Tatanungin nila si Jiwoo kung paano siya pupunta dahil sinabihan siyang huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan. At sinabi ng Jiang na aalagaan nila siya, kahit na ang kanyang core ay hindi pa ganap na gumaling. Nagpasalamat sa kanila si Jiwoo. At sa umalis na si Hayek, sinabing siya na ang bahala sa discharge procedure para makauwi siya sa araw na ito. Pagkatapos noon, tinawagan ni Jiwoo si Jiang at pinasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit siya nagpapasalamat sa kanya. Si Jiwoo ay nag-reply at iniisip ito, na narinig niyang gumawa ng magagandang effort ang Shinhwa para pagalingin siya,
at tinanong pa niya ang ibang mga grupo para sa kanila. Sinabi ni Jiang na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin na proteksyonan siya ng Xinhua. Nadinig ni Jiwo na nakipag-ugnayan siya sa Union, Bigdo, Beko at Mir. At humingi sila ng tulong personally. Sinabi sa kanya ni na Mr. Caden at Mr. Cartin na hindi pangkaraniwan sa isang group leader na gumawa ng humakbang ng ganoon. Kaya gusto niyang sabihin sa kanya na pinahahalagahan niya ito. Sinabi ni Jiang na nais din niyang pasalamatan siya para sa kanyang paggaling. Bigla ang pumasok sa silid si Hayek at ipaalam sa kanila na kumpleto ang procedure at maaari na silang lumabas kung handa na sila. Nagulat siya nang makita sila sa isang awkward na sitwasyon at nagtataka kung ano ang kanilang tinatalakay. Pagkatapos noon, ibinaba siya ni Hayek sa kanyang tahanan at sinabing wala siya ng halos isang buwan. At sinabi ni Jiwo na miss na niya ang mga pusa habang siya ay nasa ospital. Hiniling ni Hayek sa kanya na maghintay, binibigyan siya ng mga premium na merienda ng pusa, at sinabing maaari niyang ibigay ito kapag nakikipagkita na siya sa kanyang mga pusa pagkatapos ng mahabang panahon. Nagpasalamat si Jiwoo sa kanya at sinabing napaka maalalahanin niya, at sinabing wala lang ito gayong napapasaya naman niya ang mga pusa. Pinagmamasdan sila ni Caden mula sa malayo at nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa. Umalis na si Hayek at si Jiwoo ay nagpaalam sa kanya mula sa likuran. Pagkaraan ay tinanong niya si Caden kung nasa loob si Carton. Gayong naalala niya si Carton na siya pupunta sa kung saan. Binati ni Jiwoo ang kanyang mga pusa ng may pananabik. Masaya si Caden na makita siyang masaya. Niyakap niya lahat ng kanyang mga pusa ay nagtanong kung kamusta sila at natutuwa silang lahat ay malusog. Pagkatapos ay tinanong niya ang kulay abong pusa kung siya ay okay din. Nabigla siya nang makita niya ang panibagong pusa doon, at sinabi niya ngayon lang niya nakita ang pasang ito. Muling nag-anyong pusa si Caden at sinabing siya si Carton. Nagtanong si Carton kung bakit siya natagalan. Dahil siya ay gutom na. Nagulat si Jiwoo kung siya ba talaga si Mr. Carton. At sumagot si Caden na siya nga. Nagyabang siya na nag-anyo siya bilang isang perpektong pusa, kaya hindi siya nagtataka kung hindi niya siya nakilala. Samantala, nakita ni Jiwoo ang kanyang tenga at mas nakakagulat na siya ay naging isang neutral cat. Habang nagyayabang si Carton na walang sinuman kundi siya nga, kahit na mga hayop, ay hindi nakakaalam na siya ay isang tao nang siya ay papunta doon pagkatapos nagkatawang pusa. Tinanong ni Jiwoo si Caden at ang tungkol sa kanyang tainga, ngunit hiniling niya sa kanya na huwag sabihin ang anumang bagay. Humingi ang mga pusa ng pagkain sa kanya, at binigyan niya sila ng pagkain. Iniisip ni Caden na sinabi sa kanya kung paano maging pusa. Ngunit hindi niya inaasahan na makita siya sa katawan ng pusa. Tinawag siya ni Carton at sinabing bigyan din siya ng pagkain. Tinanong niya si Jiwoo kung nakikita ba niya ang kanyang katawan at siya ay perfect na pusa. Kaya dapat dalhan din siya ng cat food. Tumakbo si Jiwoo para kumuha ng plato para sa kanya. Inalok siya ng magandang plato at tinanong kung gusto niya ito. Sumagot si Carton na hindi na masama. Ngunit 4 na itong sinubukan ni Jiwoo. Hiniling sa kanya ni Caden na kumain ng tahimik, ngunit sinabi ni Carton na ang matabang pusa tulad niya ay kumain lamang ng anumang ibigay sa kanila. Gayunpaman nagsabi si Jiwoo tungkol sa Oikens Academy na magsisimula sa 1 buwan at tinanong si Caden at kung sasama siya sa kanya. Sinabi ni Caden na pupunta siya sa abot ng kanyang pinakamahusay. Pagkaraan ay nagtanong si Jiwoo kung paano siya magagamot. Sumagot si Carton na siya na ang bahala kahit man abala siya. Samantala, tumunog ang doorbell at ang mga kaibigan ni Jiwoo ay pumunta sa kanya. Pagkatapos malaman mula sa ospital na siya ay napalabas na, humingi ng paumanhin si Jiwoo sa kanila para sa hindi pagsasabi sa kanila. At si Jisuk ay nag-alok kay Caden ng pasalubong sa ganap na paggalang. Gayun din si Subon, binati niya ang mga pusa at kinamusta silang lahat. Napansin din niya ang isang bagong mukha at tinanong kung sino siya. At kakilakilabot ang nararamdaman ni Subon para sa kanya dahil siya ay skinny. Galit si Carton na tumingin at naglakas loob siyang sabihan ng walang katuturan-katuturang bagay para kay Carton. At hiniling niya kay Jiwoo na pakainin siya. Pinagmamasdan din niya ang kanyang tainga at sinabing siya ay nurtured cat, at ito ay nagpa-shocks para kay Carton. Dahil hindi niya alam ito, nagsimula siyang umiling at biglang sinabi ni Subin na cool naman ang pusa dahil pakiramdam niya na walang gaanong balahibo ang pusa. Habang ibinaling ni Carton ng mukha dahil sa humilasyon. Sa kabilang banda, si Mr. Suman ay nakatayo sa labas ng silid ni Suchan, at dahil sa pag-aalala, tinawag niya siya at sinabing papasok siya sandali. Si Sachin ay nasa kanyang kama habang nakayuko ang kanyang ulo.
At tinanong siya ni Mr. Suman kung okay na ba ang pakiramdam niya, pero siya nag-response. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang Oikens Academy ay magsisimula sa 1 buwan, ngunit ang Bigdo ay hindi lumahok ngayon. Gayunpaman, nabigla siya nang sabihin ni Sachin na pupunta siya sa akademya at ang Bigdo ay hindi maaring matsepwera. Tinanong siya ni Mr. Suman kung sigurado ba siya, dahil ang mga tao ay titingnan lamang siyang naiiba. Nawala ang mga Oikon 1 na kumakatawan sa kanila, at binitawan ang kanilang tiwala, tulad ng sinabi ni Sachin na dapat siyang pumunta dahil hindi nila papansinin ng Bigdo magpakailanman. Si Mr. Zuman ay umalis at sinabing ihahanda niya ang mga bagay sa kanya. Habang iniisip ni Sachin na ang ama niya ay namatay, ang mga Oiken ng bansang ito ay kumikilos na parang walang kabuluhan. Desidido siyang maghayganti sa kanyang ama. Kasabay nito, si Carten ay ginagamot si Jiwoo at masaya na maaari na niyang pangasiwaan ang kapangyarihan ng kanyang katawan bilang pusa. Siya ay nasisiyahan na siya ay nakapagpapagaling ng isang tao kahit na hindi siya tao, at sa tingin niya ay napakaganda niya. Ang sakit ni Jiwoo ay nawala, at mas maganda na ang kanyang nararamdaman. Magiging okay lang daw kung gagamitin na niya ang kanyang Oikon's power ngayon. Tinatawagan siya ni Carten at sinabing maaari niya itong isipin. Ang sabi niya ngayon ay gumana na ang pakiramdam niya, ngunit magagamit niya ang kanyang kapangyarihan ayon sa gusto niya at sinabi ni Jiwoo na hindi siya umabot ng ganoon kalayo at naisip na lang na maaaring ayos lang. Hiniling sa kanya ni Carten na maging maingat tungkol sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. At masyadong mataas ang pagkakataong muli nitong durugin ang kanyang core muli. Pagkatapos nun, umakyat na sila ni Kaden at tinanong kung tapos na ba sila. Nagwo-workout siya at nagtataka si Carten kung ano ang ginagawa niya. Napagtanto niya na nag-ensayo siya ng kitty punch bilang pusa, at sinabi niyang ito ay masaya upang malaman na ang isang paraan upang labanan ang kahusayan bilang isang pusa. Kahit na mahirap bilang kaysa sa katawan ng tao, at maaari niyang makabisado ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga paraan ng paggamit ng force control. Sa pag-aakala ni Carten napaka-wild niya sa pakikipaglaban at hindi kailanman naisip ang pagsasanay sa labanan bilang isang pusa. Iniisip niya ang combat training na katulad na kakayahan bilang pusa dahil ginagawa niya ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling bilang isang pusa. At ang kanyang estilo ng pag-atake ay tiyak para iakma ito sa katawan ng pusa. Tinawag ni Kaden si Jewel, sinabing malapit na silang umalis at tinanong siya kung handa na ba siyang umalis. Pumapatul siya, magiging maingay sa daan. Sinabi ni Jiwoo na lahat ng iba ay umalis para sa akademya 10 araw na ang nakalipas, at binigyan nila siya ng mas maraming oras upang makatanggap ng paggamot. Gumagana rin si Carten sa kanyang suntok, at si Jiwoo ay handang umalis at hilingin sa mga pusa na maging mabait sa isa't isa. Dumating siya sa labas kung saan naghihintay na sa kanya si Hayek, at sinabi niyang tawagan siya nito pagdating niya doon. Tumingin siya sa dala ni Jiwoo na pusa. Hindi komportable si Carten dahil si Hayek ay nakatingin sa kanya. Tinawag niya si Jiwoo at hiniling na huwag mag-alala. Siya ang magplano ng sapat na balanseng dieta para sa kanila mula almusal hanggang hapunan at merienda. Sa kabilang banda, sa akademya, ganap na pinarangalan ni Mr. Han ang force ng ilang instructor na nakarating doon kahit na walang paunang abiso. Ang isa sa kanila ay nagpaliwanag na narinig nila na sa akademya ay may mga porma sa bansang ito, at sila ay naging masyadong mausisa. Ang sabi ng isa pang instructor ay nakikita niya ang napakahirap na trabaho na inilagay sa pasilidad doon, ngunit nais niyang malaman kung bakit siya nagtago na lumikha ng akademya. Sinabi ni Mr. Han na wala silang itinatago at nasa gitna pa rin ng pagsubok. Ang academy ay hindi pa nakapagsimula, at plano nilang ipaalam sa mundo na gumising sa organisasyon kapag nagsimula na sila. Sinabi ng instruktor na umiiral na ang World Awakens Academy, at hindi alam ang paglikha ng isang hiwalay na kinakailangan. Tumugon si Mr. Han na ang World Awakens Academy ay isang lugar para sa karamihang talentadong mga individual. Kailangan pa ring mas mahusay na pumunta doon, kaya gusto niyang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mas systematic na pagsasanay, sabi ng instruktor. Narinig niyang medyo magaling ang mga Oiken sa bansang ito. Hiniling niya kay Mr. Han na ipadala sila sa kanilang akademya, na magiging mas hindi kapani-pani walang karangalan kaysa sa pananatili doon. Ngumiti si Mr. Han at sinabing, ito ay isang maliit na bansa, at maaari silang maging mas mahusay na makapasok sa mundo ng Oikens Academy. Sa kabilang banda tinanong ni Jesok si Wiwen kung pupunta si Jiwoo ngayon, at lahat sila ay naghihintay sa kanya.
Nagtanong din si Gangsok kung maaari na niyang gamitin ang kanyang Oaken power ngayon. Sinabi ni Saban na hindi niya alam kung maaari na niyang gawin na mag-force control, ngunit sinabihan siya na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan na magiging dahilan ng muling pagkasira muli ng kanyang core. Nalaman niyang nagkaroon ng pinsala si Jiwoo pagkatapos lamang ng pagsasanay at umaasa siyang gagaling siya ng husto. Sinabi ni Jasok na ang kanyang core ay naayos na ngayon at magtatagal ito bago babalik siya sa normal. Ang mga ito ay gamutan dahil may isang mundo ng pagkakaiba mula sa mga Oaken kapag ang kanyang core ay nasira at hindi na siya maaaring gumamit nito kailanman. Samantala, isang batang lalaki ang lumapit sa kanila, tinawag ang Gang Xiao at sinabing magmadali ito sa gym. Sa gym, ang isang mag-aaral ay humahantong sa malubhang sinapit sa isa pang mag-aaral at sinabing alam niya na siya ay magiging mahina, ngunit ito ay sobra. Ang kanyang mga kaibigan at ang iba pang mga estudyante ay nanunood lamang sa kanila. Dumating si Gang Shak doon, at tinanong kung sino sila. Dahil hindi nila nakikita siya ay kanilang kamag-aral, ngumiti ang batang lalaki at nagre-reveal na sila ang World's Oaken ng Academy. Dumating sila upang makita na may isang Awakens Academy na itinatag sa bansang ito. At upang suriin kung gaano sila kahusay, minamaliit niya sila at sinabi na walang nakakagulat sa kanila. Dahil sa isang suntok lang ay napapabagsak na sila. At the same time, sa opisina ni Mr. Hans, tinanong niya ang instructor kung bakit sama-sama ang mga estudyante nila. Sumagot ang guro na gusto nilang makita ang Korean Oaken sa kanilang edad, kaya dinala nila. Ngumiti si Mr. Hana at sinabing ang kanilang mga anak ay sapat na upang matugunan ang kanilang pag-usisa, at sinabi niya na hindi ito mahalaga. Sinabi rin niya na ang kanyang mga mag-aaral ay magsasanay doon upang mapabuti, gayunpaman, makipag-ugnayan sa kanilang mga mag-aaral at ang pagkuha ng pakiramdam para sa kanilang antas ay magiging kapaki-pakinabang. Habang si Mr. Hana ay nakatingin ng tahimik. Sa kabilang banda, magkakaharap ang mga estudyante, sabi ni Gang Shak hindi nila papabayaan ang ganitong uri ng kalokohan. Dahil lang sila ay mula sa World's Oaken Academy. Pagkatapos ay tinanong niya sila tungkol sa 4 na pinaka-substantial rookies sa bansang ito, na tinatawag na The Four. Tinanong niya si Gang Xiao kung isa siya sa kanila, ngunit hindi siya sumasagot. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang pangalan at si Gang Xiao ay tumugon sa kanya gamit ang kanyang pangalan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Arthur Bryan. At lahat ay nabigla sa kanyang pangalan. Alam ng bawat isa na ang katanyagan at pagdating ng isa sa pamilyang Bryan ay kabilang sa nangungunang pamilya sa mundo. Isinasaalang-alang na siya ang isa sa rookies na mamumuno sa mundo sa susunod na henerasyon. At si Saban ay sorpresa na si Grand Arthur Bryan ay naroroon. Nakipag-usap si Arthur kay Gang Shak at iniisip kung ang 4 ay kasing husay ng sinasabi ng mga alingaw-ngaw. Sa kasalukuyan lumapit doon si Mr. Jane at pinatigil sila. May nakasalubong siyang injured student sa daan at tinanong kung bakit sila nagkakagulo doon. Ang sabi ni Arthur na hindi sila nagkakagulo, isang light sparring lang ang naganap. Dahil ang katotohanan na isa sa mga estudyante ang nagsabi sa kanila ng pang-iinsulto, kaya naman hinamon niya ang punk na yun sa isang sparring. Sinabi rin ni Arthur na kapag hindi nila gusto ang isang tao, sila ay makikipag head-to-head. At sabi ni Mr. Jane kailangan muna nila ng permission para magkaroon ng official sparring. Quick ring session sa loob ng academy. Yumuko si Arthur sa kanya, nangangahulugan na naunawaan niya kung ano kanyang sinasabi at umalis. Iniisip niya, gusto nilang umiwas sa sparring, ngunit kailangan nilang makipag-spar sa kanila, kahit na hindi ito ngayon. Makikitang nagagalit si Saban at Jasok at pinapante sila ng instructor sa kanilang mga silid. Dahil walang klase ngayon, pumunta siya sa Gang Shak at hiniling na huwag nang makihalubilo sa kanila, at sinabi niya ang dahilan. Pagkatapos ay tinawag niya si Saban at si Jasok at tinanong kung nakikita rin ba nila ang dahilan, at sinabi nilang oo, habang binababa ang kanilang mga ulo. Sa kabilang banda, naabot ni Jiwoo ang akademya at pupunta sa parehong silid para sa kanila dati. Pumasok siya sa pinto at natakot dahil nasorpresa siya ng kanyang mga kaibigan. Masaya siyang makita ang mga ito, at tinanong nila ang tungkol sa kanyang kalagayan dahil narinig nila na siya ay napakaseryosong na-injured kaya kailangan niyang manatili sa ospital ng matagal. Natapos din si Jihai na hindi niya akalain na makararating siya gawa ng kanyang kondisyon. Ngumiti si Jiwoo at sinabing ayaw niyang mag-alala sila at kailangan niyang magpatuloy. Tinanong ni Gang Shak kung kamusta na siya ngayon at sinagot ni Jiwoo na kailangan pa niyang magtrabaho para sa kanyang paggaling,
Ngunit siya ay over the worst. Ikinalulungkot nila ang tungkol sa kanyang kalagayan at hiniling sa kanya na magmadali at naghanda sila ng isang sorpresang party na alam na darating siya. Tinanong ni Jiang kung bakit hindi niya dinala ang matabang pusa kasama ng kanyang oras at sinabi niya sa kanila. Ang mga pusa ay naglalakad sa parke. Hiniling ni Cartang kay Kevin na gabayan siya sa isang lugar na maaraw. Ang sarap magbabad sa araw. Kapag pusa siya, pag-aaralan niya kung ano ang kaso. Pagkatapos nito, kumain sila ng maraming merienda at tinanong si Jiwoo kung okay lang bang magsanay siya. Kung siya ay hindi pa ganap na gumaling. Ngunit siya ay nagre-reply na maaari hindi niya maaring gawin ang anumang bagay na nangangailangan ng paggamit bilang isang Oikonwan at kapangyarihan. Ngunit susubukan niya ang iba pang mga bagay. Pinayuhan siya ni Carton na huwag ipilit ang sarili at tinanong ni Jiwoo kung bakit hindi sila pumasok sa kanilang klase. Sinabi ni Jihae na ngayon ay kinansela bigla ang klase dahil may mahalagang bisita na darating. Nagpapasalamat sila sa Diyos dahil napakatindi ng pagsasanay ni Mr. Jane. Sa kabilang banda, sa opisina ni Mr. Hans, sinabihan siya ng instructor na gusto nilang subukan ang antas ng mga estudyante doon at tumanggi si Mr. Han. With all his respect, sinabi niyang ayaw niyang eye pressure ang mga nagsisimula pa lang at pinaplano nilang subukan sila ng kaunti. Sinabi ng instruktor na dapat siyang mag-ulat tungkol sa kanilang nagising na akademiko. Gayunpaman, hindi niya ginawa at Mr. Han, muling ipinaliwanag na ang akademya ay nasa yugto pa ng paghahanda. Dahil hindi pa sila official na nagsisimula, ang mga instructor ay tumugon sa ganoong paraan. At hiniling nila kay Mr. Han na tanggapin ang hamon para matigil ang usaping ito. Tinanong ni Mr. Han kung paano nila susubukin ang mga ito. At siya ay tumugon na ang kanilang mga estudyante ay dapat makipagsapalaran sa mga mag-aaral ng World's Awakens Academy. Pagkaraan ng ilang oras sa staff room, nagtanong si Mr. Hayek sa ibang mga guro kung paano nila nalaman na nagsimula ang kanilang akademya, dahil ito ay mahigpit na kumpidensyal na itinago. Hindi alam ni Mr. Yuno ang tungkol dito, pero dumiretso sila doon pagpasok nila sa bansa. Nangangahulugan ito na alam nila ang lokasyon sa simula, at sinusubukan ng bawat grupo na kilalanin kung aling channel ang nakuha nila. Ang information mula sa mga instructor ay nagsasabi na ngayon ay alam na nila ang tungkol sa academy, ang sparring na kanilang hinihiling ay hindi pa pinapayagan. Habang si Miss Yu, sa tingin niya ay gumamit sila ng anumang dahilan para makuha ang gusto nila. At narinig din niya na ang Union ng World's Awakens 1 ay gumagawa ng rookie challenge sa hindi inaasahang mahihinang mga bansang para makipag-spar, kasama ang kanilang mga paggising sa iba't ibang dahilan. Alam ni Hayek na ang sparring na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng kanilang kapangyarihan, at sinisikap nilang iharap sa kanila ang iba ng nakayuko o napipiko ng anumang pagsuway sa simula. Sabi ni Mr. Jane, dati pa nila iniiwasan ang makipag-sparring hanggat maaari, at ang mga bata ay gagawa ng may pag-iingat batay sa kanilang narinig, at patuloy niya itong pinapaalalahanan ang mga ito individually. Nag-aalala si Hayek dahil iiwan nito ang mga bata na mga gallows at lahat sila ay nasa parehong antas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang instructor ay nagtanong kay Hayek tungkol kay Jiwoo, kung saan tumugon si Hayek na hinatid niya dito kanina. Nag-alala rin sila sa kanya nang marinig nilang nabasag ang kanyang inner core. Sinabi ni Hayek na matagal na niyang kilala si Jiwoo, ngunit hindi siya pinalad na makinig sa balita. Kaya't sa palagay niya si Jiwoo ay lumaki sa kanya. Sa susunod na araw, pinaalalahanan ni Jesok si Jiwoo na sila ay makipag-spar sa mga mag-aaral ng World's Awakens sa akademya sa loob ng 3 araw. Natakot si Jesok nang makitang kumakain ng 2 kamay ang mas pelat na pusa, tulad ng matabang pusa, at siningit ni Sabon na napakabundol nila at nagbardagulan lang sila at humingi ng sparring match. At tinanong sila ni Jiwoo, anong klaseng lugar ang World Awakens Academy? Sinabi ni Sabon na ito ay isang union ng mga ginigising sa buong mundo, ang isang akademyang pinamamahalaan ng isang organisasyon. Ito ay isang palasyo para sa mga bata, sinanay ng pinakamahusay na pamilya sa mundo upang magtrabaho. At kailangan nilang makapasa sa mahihirap na pagsusulit at mayroon ng matatag na background upang makapasok sa akademya. Gayunpaman, isa itong elite na grupo, at ang mga batang dumating doon ay nasa tuktok na agad ng ligang nito. Sinabi ni Jesok na maaaring kailanganin nilang manatili sa kanilang mga paa at maghanda para sa sparring. Ngunit sinabi ni Jesok sa kanya na hindi siya lalahok. Kailangan nilang itago ang kanilang mga kapangyarihan upang mailabas nila ang lahat para sa kinabukas, at ganoon din sa ibang tao, ngunit kailangan nilang maging mas maingat.
Hiniling din ni Saban sa kanya na huwag seryosohin ito. At dahil nasanay na sila mula sa murang edad, komplikado ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos nito, tumayo sila at sinabing pupunta sila. Hiniling nila kay Jiwoo na take it easy at magpahinga. Nang umalis sila, sinabi ni Kaden na nalaman nila ang tungkol dito, at tinanong ni Jiwoo kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanila. Sinabi sa kanya ni Caitlyn na nalaman nila ang tungkol sa lugar na ito at kung paano niya ito kinuha. Sinimulan nila ang akademyang ito upang lumago sa kapangyarihan sa slide. Ngunit nalaman ng Union ng Worlds o Ken ang tungkol dito, sabi ni Carton. Ang mga taong yun ay mga dalubhasa sa paghahanap ng ganitong uri ng bagay, at binabasag nila ang sinumang lalabag sa kanila. At laging ganito ang nangyayari kapag nais nilang ibalandra ang kanilang influence. Tinanong ni Jiwoo kung bakit nila hindi may lalabas ang kanilang mga kapangyarihan sa labas at sinabi ni Carton na itinatago nila ang kanilang mga kapangyarihan mula sa labas. Natutunan niya ito habang nakastay siya doon kasama nila. Ngunit ang mga gising sa bansang ito ay mas malakas kaysa sa mga tao sa labas. Hindi, akala niya ay mali siya noong una, ngunit marami sa kanila ay malakas mula kay Jiang Yu, ang chairman ng Shinhwa, si Hayek, Xiangho Park, hanggang sa Super King, kung hindi siya nagtiridor, at ang mga instruktor. Kahit na ang mga bata na tinatawag na The Four ay nasa mataas na antas din at ang mga pagtuklas ng Carton. Lahat sila ay sekreto na nagtataas ng kanilang kapangyarihan. Tinanong ni Jiwoo kung bakit nila ito ginagawa. At si Kaden ay tumugon na hindi ito kilala, karaniwan, dahil ang impluwensya ng kababayan ay nakasalalay sa kung gaano karaming gumising kapag mayroon ito, gayong ang antas ng kapangyarihan ay nasa kalahati lang. Ito rin ang nagpapasya kung ano ang benefits ng gobyerno. Parang invisible war na nagaganap kaya naman nakatutok si Mr. Han sa kanyang personal na pagsasanay at pagtuturo sa susunod na henerasyon, kahit bago pa siya maging retirado. Nagulat si Carton at tinanong niya kung hindi nagretiro si Mr. Han dahil siya ay mahina. Sinabi ni Kaden na sinuri niya kamakailan ang mga pasabog na mas substantial kaysa dati. Napagtanto ni Jiwoo na masyadong komplikado. Tumingin si Kaden sa kanya at sinabi niya sa kanya noon na ang Worlds of Oaken One Academy ay iba sa mga ordinaryong tao, at lahat ay paghatol at desisyon ay batay sa loika ng kapangyarihan. Kakaiba ang makitang ganap na gumising sa kapayapaan sa buhay tulad ng mga nasa bansang ito. At nalulungkot si Jiwoo na marinig ang mga ganitong bagay. Napagmasdan ni Carteles ang hitsura ng kanyang mukha na nagpaparamdam sa kanya na may nagawa silang mali. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na huwag mag-isip ng iba pang mga bagay at tumuon na lamang sa pagbawi. Sa parehong gabi, isang batang lalaki ang papasok sa akademya. Nang pigilan siya ng mga gwardya at hilingin sa kanya na ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, sinuri nila siya at nagulat at nagtanong kung siya nga si Duke Grain. At sabi niya, oo, na may ngiti. Kinumpirma nila ang kanyang pagkakakilanlan at nagpapakita sa daan, ngunit siya ay nawala at sinabing hindi na kailangan. Naabot niya ang kanyang mga instructor sa isang iglap, at sinabi ng isa sa kanila na huli na siya kumpara sa kanyang naisip. Kinulit niya na isagawa ang kanilang order, mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Sa kabilang banda, lahat ng estudyante ay nasa cafeteria, habang si Arthur ay itinapon ang kanyang plato sa gilid, at tinanong kung anong klaseng pagkain ito. Tinanong ni Gangshak sa kanya kung ano ang bagay na ito, and he replied, sinubukan niyang kainin ito. Bukod sa kakaiba ito ay lasang panas din. Lahat ng mga estudyante ay nakatingin sa kanila, at si Arthur ay bumangon sa pagsasabing. Ang mga ito ay ipinakain sa kanila na may kakaibang layunin. Tinanong niya ang Gangshak kung paano sila kumakain ng mga bagay na tulad nito at kinakain nila ito araw-araw. Lahat ng mga estudyante ay nakatingin sa kanila, galit, at ngumiti si Arthur habang hinihiling sa kanila na pumunta at atakihin sila kung hindi nila gusto. Samantala, lumitaw ang Duke doon at tinanong kung ano ang kanilang mga mood at nasorpresa si Arthur nang makita siya at itanong kung kailan siya nakarating doon. Tumugon si Duke na dumating siya noong nakaraang araw at lahat ng iba pang estudyante ay nagulat nang makita siya doon. Siya ay anak ng isang prestihiyosong pamilya ng Grain at isa sa pinakamalakas sa mundo na gumising sa akademya kasama si Arthur Byron. Si Duke ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na rookie, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay kilala na mas mahusay. Umupo siya at nagtanong kung maaari niyang kainin ito. Dahil nagsisimula na siya at hindi siya gusto ng kanyang mga kaibigan, nagtataka sila kung bakit siya nagkaroon. Pagkaraan ng ilang oras, sila ay nasa parke,
At Arthur mga bagay, Duki palaging darating sa kanyang paraan kapag siya clear ang alam kung ano ang nangyayari doon. In the meantime, lahat ng hindi kasanib na estudyante ay dumadaan doon. At parang si Arthur ay hindi kailanman nakita ang mga ito. Kinilala siya ni Jihai, sila ay kabilang sa mga mag-aaral mula sa World's Ken 1 Academy. At naalala nilang sinabi sa kanila ni Mr. Jane na ang orihinal na plano ay magkasama din ng non-affiliated student sa Colossae. Gayunpaman, natatakot siya na ito ay posible. Tinanong siya ni Gigi kung nakansela ang plano, at ipinaalam sa kanila ni Mr. Jane ang tungkol sa panauhin mula sa World Awakens Academy. Hiniling niya sa kanila na subukang iwasan ng mga ito hanggat maaari at ang kanilang klase ay ipagpaliban hanggang sa umalis sila sa kasalukuyan. Tinawag sila ni Arthur at tinanong kung pupunta rin sila doon, at sinabi niyang nakita niya sila doon. Sinabi ni Jihai na sila rin ay mga unaffiliated student kaya sila ay nasa iba't ibang mga gusali kaya hindi sila nagkakasalubong. Ngunit nagulat siya nang makitang nagbago si Arthur ng saloobin sa kanila at tinanong kung hindi sila unaffiliated din. Pinagmasdan niya ang kanilang aroganteng tingin at hiniling ang kanyang mga kaibigan na umalis doon. Galit na si Arthur ay tinawag sila at tinanong kung saan sila pupunta, at hindi pa siya tapos makipag-usap sa kanila. Minamaliit niya sila at tinawag silang unaffiliated na mga bata sa maliit na bansa. Sa kabilang banda, lahat ng affiliated student ay nagagalit dahil sa kanila. Sinasabi nila na minamaliit sila at ginagamit ang bawat pagkakataon upang pumili ng laban. Sinabi ng isang batang babae na sila ay rookie na may pandaigdigang reputasyon at hindi nagkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Gayunpaman, humalado pa rin sila at sinasabing kaya nilang panuorin sila nang hindi gumaganti sa kanyang sasabihin. Hiniling sila ng isang estudyante na huminto at sinabing alam nilang lahat kung bakit kailangan nilang ilagay sa kanila. Lahat sila ay tumahimik nang ang isang estudyante ay nagmamadali papunta sa kanila at ipaalam sa kanila na ang mga unaffiliated na bata ay inatake ng mga taong yun. Pinalo sila ni Arthur at nakita sila sa napakasamang kondisyon, nagtanong si Gangsha kung ano ang nangyari. Sumagot ang student na ang mag-aaral ng World's Ken 1 Academy ay nag-provoke sa kanila ng labanan. Sinabi niya na ang kanilang mga kamag-anak ang unang aatake sa kanila at tawagin silang moral at tinanong kung sa tingin nila ay maaari nilang talunin siya. Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay tahimik at sinabi ni Jihai na alam nila ang kanilang lugar at sanay na sila sa kanila at minamaliit sila. Kaya iniisip ni Jihai kapag ganyan ang mga bata. Ngunit minarkahan nila ang kanilang buong akademya at minarkahan silang lahat, siya ay umiyak at sinabi na kahit na hindi sila affiliated at hindi pinansin, gusto pa rin nila ang lugar na ito. Kaya't lumalaban sila, alam nilang matatalo sila. Tumahimik ang lahat dahil dito, at sumigaw siya at hiniling sa kanila na gumawa ng isang bagay kung sila ay mas mahusay kaysa sa kanila. Sinabi niya na palagi nilang tinatrato sila bilang isang biro, at dapat silang maging mas malakas kaysa sa kanila. Samantala, tumakbo si Jiwoo at tinanong si Jihai kung ano ang nangyari kina Ganglia at si Jiangsu ay nagulat nang makitang mas nasaktan sa kanila. At sinabi sa kanya ni Jihai na hindi sila makahinga ng maayos. Noong una, hiniling niya sa kanila na dalan sila sa sentro ng paggamot, ngunit pinigilan sila ng isang estudyante at sinabing maaaring bali ang kanilang mga buto. Kaya makakasama sa kanila ang gumalaw. Ginagamit ni Uwen ang kanyang Ken's power. Upang iangat sila sa hangin, tinanong siya kung maaari nilang ilipat ang mga ito gamit ito. Dinala nila sila sa treatment center. At tinanong ni Jesuk si Gangsha kung ginawa ba ito ng mga estudyanteng yun. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta si Mr. Jane sa kanilang instruktor at nagreklamo sa kanilang mga estudyante. Habang sila ay sumagot, binabalaan na nila ang kanilang mga estudyante upang sila ay maging careful mula ngayon. Sinabi ni Mr. Jane na ang kanilang mga mag-aaral ay lubhang nasaktan, ngunit ang kanilang mga guro ay nagsabi na ang mga sugatang bata ang nagsimulang makipag-away sa kanilang mga mag-aaral at ibinigay nila ang hinahanap nila. Kaya walang mali dito. Moreover, sinabi niya na ang mga mag-aaral ay unaffiliated, kaya walang malaking bagay. Habang si Mr. Jane ay tahimik, nang maglaon, ang lahat ng mga guro ay pumunta kay Mr. Han, upang ipaalam sa kanya na ang kanilang mga pinsala ay napakarami na kailangan nilang manatili sa kama nang hindi bababa sa kalahating buwan. At isa sa kanila ay nagkaroon pa ng cardiac arrest. Saglit lang, tinawagan ni Mr. Han si Mr. Jane at tinanong kung pumunta siya sa protesta at sumagot si Mr. Jane na gusto niyang tanggapin nila ang responsibilidad. Kinumpirma ni Mr. Han para hindi na maulit. Ang lahat ng mga guro ay nabigla sa kanyang desisyon,
Naiintindihan niya ang kanilang nararamdaman ngunit walang lalabas sa provocation. Ngunit malamang kung ano ang gusto nila, huwag pansinin ang kanilang nararamdaman, at magiging mahirap ang mga bagay para sa mga kabataan na kailangang umalis sa hinaharap. Inutusan niya ang mga guro na ayusin ang mga mag-aaral dahil dapat silang magtulungan, at tanungin sila kung nakapagpasya na sila kung sinong mga mag-aaral ang lalahok sa sparring. Sagot ni Mr. Jane, sila ay pipili mula sa mga mag-aaral maliban sa 4 kay Woo-won at Ji-woo at binalaan din niya sila na higpitan ang kanilang kapangyarihan hanggat maaari. Sinabi ni Mr. Jane na ang mga mag-aaral ay tinuruan ng kanilang mga grupo tungkol dito sa mahabang panahon, kaya kinuha nila ito sa natural. Hiniling sa kanya ni Mr. Han na sabihin sa mga estudyante na hindi nila dapat gawin ang kanilang makakaya, dahil kung ang World o Against One Academy, ituturing silang isang banta, magkakaroon sila ng interes, susubukan silang eye pressure at saktan sila. Sa kabilang banda, si Ji-woo ay nagsasabi kay Kaden at Karteng tungkol sa pangyayaring ito, maliban na sila ay nagiging provocativo, at sa paraang yun ay magagamit nila ang kanilang kapangyarihan kapag ang mga bata ay tumalon sa kanila. Sinabi ni Cartilla na ang mga taong yun ay hindi tumitigil sa pagiging mas gaaman, at tinanong siya ni Ji-woo kung hindi rin siya affiliated. Sinabi ni Carton na siya ay hindi magagamit dahil ang makianib kanino man ay hindi ang kanyang estilo, nag-aalala si Ji-woo tungkol sa sparrings bukas. Dahil si Woo-won at ang 4 ay sasali. Sinabi ni Kaden na ang mga bata, maliban sa 4 na walang duda ang pagkatalo, kung magpakita sila ng potensyal. Nagulat si Ji-woo nang malaman na ituturing na isang panganib ito sa kanilang kapangyarihan, at malamang nakukunin nila ang mga batang may potensyal papunta sa Worlds o Icon-One's Academy, o sa kanilang grupo. Tinanong ni Ji-woo kung ito ay isang mabuting bagay. At ang tugon ni Kaden na kinukuha lang nila ang makakabuti para sa organization o bansa para makapagpatakbo ng institution. Brainwash nila ang utak ng mga gumising na may potensyal sa pamamagitan ng mahabang pagsasanay at gagamitin lamang sila bilang kanilang puppies. Kung ang kanilang mga target ay tatanggi na sumanib sa kanila, sila ay papatayin. Suggest ni Carton, dapat manood sila ng sparring bukas na may merienda. At tinanong niya si Kaden kung bakit laging ganyan ang mukha ni Ji-woo. Kapag ganito ang topic, pinakiusapan siya ni Kaden na masanay sa mukha niya. Kinabukasan, galit na galit ang instructor mula sa Awakens Academy nang malaman na hindi nila kasama sa sparring ang 4. Hiniling sa kanya ni Mr. Jane na maunawaan na sila ay nag-overwatch kamakailan sa pagsasanay at nasa mabuting kalagayan. Alam nilang kasinungalingan yun para sa selected student at pumayag silang mag-spar. Iniisip niya, hindi lang sila ang nagre-react ng ganito at nagpapayo sa kanyang mga estudyante na gawin ang kanilang makakaya. Ganito sila nagpapakita ng respeto sa kanilang mga kasparring. Inutusan niya silang durugin ang kanilang mga estudyante ng todo. Ang unang round na nagsimula, at ang mga estudyante ay tumingin sa kanila. Sinusuri ng Young Yoke na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nabigla ang mga estudyante at nagtanong kung wala na ba siya sa isip. At siya ay tumugon na hindi ito ay maaring tama. Ngunit napipikon siya sa mga naririnig sa mga hindi kalyadong mag-aaral kamakailan. Sinabi ng isa sa mga estudyante na hindi sila sapat na lakas para talunin sila. At hindi sila si Duke Grain o Arthur na mga world class din tulad ng iba. Ito ang dahilan kung bakit sila lalaban ng walang pressure. Wala namang umaasa na mananalo siya. Sinabi ni Yang Yuk, gusto lang niyang ipakita sa kanila na hindi sila madaling pabagsakin, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isa pang estudyante na gagawin din niya. Ang pangatlo ay nagsasabi rin na gusto niyang suriin ang kanyang lakas, at ang ika-4 ay handang gawin ang kanyang makakaya. Ngayon ang lahat ng mga kandidato ay naghahanda upang labanan ang mga ito ng seryoso. Nagsimula ang unang round, at ang unang nagmamadali ay patungo sa kanilang mga bata para umatake, ngunit nahuli niya ang kanyang kamay. Sinusubukan niyang umatake gamit ang kanyang pangalawang kamay, ngunit umiiwas din ito. Pagkatapos ay itinulak niya siya at sinabing naisip niya na ang biko ay higit pa sa martial arts side. At inaasahan niyang mas mabuting makita siyang lumalaban ng malapitan, babalik tulad ng ginagawa niya. Tinanong niya kung ito lang ang mayroon siya at hindi niya kailangang panatilihin ang kanyang bantay. Pagkatapos noon, nag-transform siya sa isang mas malakas, at ang bawat isa ay nabigla nang makitang nagbago ang kanyang katawan, at itinataas niya ang kanyang kapangyarihan at proteksyon sa pamamagitan ng pagpapalit ang kanyang pamuko na kapangyarihan tulad ng baluti. Pagkatapos ay hiniling niya sa lalaki na subukan muli. Sa pagkakataong ito ay nagtataka siyang hamarang sa kanyang suntok.
Siya at nagmamadali patungo sa kanya. Sa lahat ng kanyang makakaya na may hatid ang suntok sa kanya, ang mga mag-aaral ay masaya na makita ang kanyang pag-atake ay gumagana. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nabigla kapag sinabi niya doon at sinabi na ito ay isang kahit na kinakailangan upang panatilihin ang kanyang bantay. Sinuntok niya ang sarili niya nang makita ang turn nito sa pagkakataong ito at pinadapa siya sa malayong distansya. Siya ay bumagsak sa lupa, mas masama at mas malaki ang pinsala. Kaya nagsimula siyang naging dugo ang nakita ng mga teacher nila, satisfied dito, kasi ito ang inaasahan nila. Inanunsyo nila na ang nanalo ay si Dale Pigron from the World Awakens Academy. At siya ay nagsabi na ito ay masyadong madali. Ang mga mag-aaral ay nabigla nang makita ang kalagayan ng kanilang kasamahan, at sinabi ng kanilang instructor na ito ay one-sided, kaya nakakahiyang tawagin itong sparring match. Tahimik ang mga instructor nila dito, habang pinagmamasdan lang siya ni Gang Shak. Naaalala niya ang pakikipag-usap sa kanya noon at humingi ng pasya nang hindi siya kinakausap. Alam niya ang sitwasyon ng bansa nila, pero ayaw niyang magpatalo lang sa mga gang na yon. Sumang-ayon si Gang Shak at hiniling sa kanya na gawin ang gusto niya. At gagawin niyang konbinsihin ang mga instruktor at panig ng Biko mamaya. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay natalo siya sa kabila ng pagsusumikap sa kanyang makakaya, at ang Gang York ay maaaring gumawa ng anuman kundi ang makita sila. Tinanong ni Arthur ang bata kung ano ang pakiramdam upang labanan ng isang tao mula sa Biko, isa sa pinakamahusay na grupo sa bansa. Ni hindi niya masabi kung ito ba ay warm-up, at inaasahan niya ang mas mahusay na ibinigay sa kanyang mga grupo ang reputasyon at malapit na estilo ng labanan. Si Gang Ciel ay lumalabas at nagsasabing magagawa nila yung warm-up. Si Mr. Jane ay humakbang pasulong at sinubukan siyang pigilan. Ngunit nag-apologist siya at sinabing, ito ay isang insulto sa kanilang lahat, at maaari niyang panindigan ito. Lumapit si Jesok at sinabing, pupunta rin siya at makikipag-away sa kanya, habang si Saban at makikialam din. Nabigla ang mga guro sa kanilang interruption at sumigaw si Hayek sa kanila at sinabing wala sila sa kondisyon. Sagot ni na Jesok at Saban, dati, pero okay na sila ngayon. At ang mga guro ay nag-aalala lamang dahil sa kanilang init ng ulo. Nangyayari ang kanilang instruktor at sinabing nag-aalala siyang marinig na ang mga bata na mamumuno sa bansang ito ay hindi maganda ang kalagayan, at hiniling ang mga instruktor na magsimulang muli. Sa simula, ang apat ay humarap. Sinabi ng kanilang instructor na kulang pa ng isang tao ang kanilang panig, at lumapit si William upang punan ang lugar na yon. Nag-apologist si Saban sa mga naunang estudyante para i-button. Ngunit hindi natuwa si Yunyok at bigla naming tinanong kung sino ang nagsabi sa kanila na maaari silang makipag-spar. Sinabi ni Jesok na kung may problema siya dyan, dapat isa siya sa apat. Ngayon ang kanilang mga mag-aaral, na tinatawag na pinakamahusay na lineup sa akademya, ay handang lumaban, at umaasa si Jiwo na magkaroon ng magandang resulta. Tinanong ni Mr. Hayek ang ibang mga instructor kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, at si Mr. Jane reply ay wala na silang magagawa ngayon. Nauna si Gang Shak, at si Dale ay natutuwa na makita siya at nagbubulalas na gusto niyang makipag-away sa kanya at hindi ang isang bata na hindi niya alam. Confident si Gang Shak at sinabing hindi siya mag-transform tulad ng ginawa niya kanina. Habang si Dale ay nasiyahan at sinabi na batay sa kung ano ang kanilang nakita, siya ay hindi sa tingin na kailangan at parang walang pinagkaiba. Tumunog ang bell at nilusob siya ni Gang Shak nang wala sa oras. Lahat sila ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa at hindi pa huli upang mag-transform sa kanyang Awakens na kapangyarihan, ngunit sinusubukang atakihin siya sa pagsasabing hindi niya kailangan. Sinunggaban ni Gang Shak ang kanyang braso at kasabay nito ay ginagamit niya ang kanyang kapangyarihang gumising para durugin. Malakas na napaiyak si Dale sa tindi ng sakit. Ang kanilang instructors, kasama ng mga mag-aaral ay na-shock sa nasaksihan na ito. Bumagsak si Dale sa lupa at hiniling ni Gang Shak na umalis na silang lahat doon. Muling bumangon si Dale at ginamit ang kanyang Awakens power. This time mas lalo siyang nagiging malaki. Sinusubukan niyang atakihin muli si Gang Shak. Sa pagsasabing dudurogan siya, ngunit hinaharangan niya ang kanyang suntok gamit lamang ang kanyang kamay at sinuntok ang kanyang kamay gamit ang lahat ng kanyang lakas. Bumagsak pabalik sa lupa si Dale sa di kalayuan sa kaibigan ni Gang Shak. Siya ay badly injured, at dahil dito, inihayag nila na ang nanalo ay si Gang Shak Choi ng Bigdo. Ang mga instructor ay nabigla pati na rin ang mga estudyante nang makitang isa siya sa mga top rookies sa bansang ito. Sa kabilang banda, naglalakad sina Cartilla at Kaden,
at sinabi niyang gusto niyang makita ang laban sa sparring, ngunit nakatulong sila. Tuwang-tuwa ang mga estudyante nang makitang nanalo si Gangshak sa laro, habang si Jiwoo ay nagulat din nang makita niya ang lakas ni Gangshak. Sa ngayon ay nais na makabawi ng mabilis at matitira sa kanya, habang sina Jesok at Saban ay nakikitang kalmado dahil alam na nila ang kalalabasan. Samantala, ang mga instructor ay shock na natalo si Dale. Ang kumpiyansa ay maaaring kasing lakas na niya si Arthur o Duke, ngunit siya ay nasa katulad na antas ng mga ito. At ang paniwalaan na napakadali niyang bumaba ay nangangahulugan na pantay ang pakikitungo nila sa apat, o baka si Gangshak ang pinakamalakas sa kanila. Nakita ni Arthur ang paghanga niya at ng Duke, habang sina Jesok at Saban ay nagtalo kung sino ang susunod sa kanila. Ngunit si Sachin ay kinuha ang pagkakataon at humakbang pasulong. Tinanong ni Jesok kung bakit siya mauuna, habang si Saban nakasalanan niya. Habang nakikipag-sparring, si Suchan ay nakatingin kay Yiwoo na may galit na mga mata. Ang kanyang kakalabanin ay isang babae kung saan nagtanong sa kanya kung siya si Sachin King ng Bigdo. Dahil napag-alaman niya na ang kanyang ama ay namatay kamakailan. Nilalay niya siya sa pagsasabing ang Bigdo ay isang average group lang, lalo pa ngayon na wala na itong chairman. Biglang, nagmadali si Sachin na sugurin siya sa kanyang galit at hinawakan siya sa leeg. Lahat ng instructor ay nabigla sa kanyang hakbang at tinanong niya ang babae kung ano ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang ama. Biglaang naglalabas siya ng mataas na frequency wave mula sa kanyang bibig at itinutulak nila ito sa paraang galit siya. Tinawag siya at sinabing, patay na siya ngayon. Ngunit si Sachin ay kinuha ang kanyang Oa Ken's power at sinabing siya ay ang mauunang mamatay. Inilabas niya ang kanyang gravitational energy at itinulak siya pababa sa lupa. Nasaktan siya at nagsimulang manginig, ngunit iniipon niya ang kanyang kapangyarihan at muling bumangon sa kanyang mataas na wave ng frequency. Ngunit hindi na maaaring harangan ito ni Sachin sa mga ito sa oras na ito, isang pagsabog ang naganap. Sinabihan siya ng babae na walang kwenta, ngunit na-shock siya na nakatayo si Sachin ng walang pinsala. Gumawa ng energy barrier around him. Inatake niya ang babae sa pagkakataong ito, at umaangat ito sa hangin gamit ang kanyang gravitational energy. Pagkatapos ay pinilipit niya ang bawat buto sa kanyang katawan. Habang si Hayek ay nag-interrupt at hiniling sa kanya na huminto doon at ideklara ang kanyang panalo. Ang batang babae ay bumagsak sa lupa sa napakasamang kalagayan. At si Sachin ay bumalik sa kanyang lugar, habang si Jiwoo ay nasorpresa at mga bagay ay mukhang mas malakas si Sachin kaysa dati, habang ang kanilang mga instruktor ay nabigla at iniisip na si Gangshak Choi ang pinakamalakas, ngunit ang apat sa bansang ito ay nasa parehong antas ng kanilang akademikong nangungunang 10 mag-aaral. Naobserbahan ni Miss Yu na si Sachin ay lumakas at mas magaling at mas mahusay sa paghawak ng kanyang kapangyarihan. Habang si Saban ay nagkomento na ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang villain at ang mas malaking kasamaan ay nakasalalay sa pagkatalo ng kasamaan. Kaya't si Sachin ay tumingin sa kanila na galit, ngunit wala silang pakialam. Sa susunod ay si Wawan na hamakbang, at sina Jesok at Saban ay nanatili doon. Habang nagtatalo sa isa't isa, ang instruktor ay nag-iisip na natalo na ng dalawa sa kanilang mga estudyante. At kapag nalaman ng mga propesor, sasalakayin siya pagkatapos niyang makabalik para mas matalo pa sila. Sa tingin niya, hindi kabilang sa apat si Wuan kaya sigurado siyang matatalo siya ng mga estudyante nila. Pagkatapos nito, ibababa ni Duke at Arthur ang natitira na dalawa sa apat, isa pang estudyante ang lumalapit sa pag-iisip, mabuti na lang at hindi isa sa apat ang makakatapat niya. Nang makita ang nakaraang dalawang laban, nag-aalala siya tungkol sa pakikipaglaban sa dayuhan, ngunit matatalo niya ang taong yun at makakakuha ng madaling panalo. Sa sandaling tumunog ang kampana na umatake si Wuan. Ang mga instructor ay shock habang sina Jesok at Saban ay tumatawa, dahil ito ay estilo ni Wuan, at ginawa niya ito sa kanila kanina. Ang batang lalaki ay tumitig sa kanyang mata at iniisip na ang kanyang pag-atake ay masyadong biglaan, ngunit bago siya makapag-react, si Wuan ay nag-iipon ng kanyang enerhiya sa anyo ng apoy at umaatake sa maraming beses, nagkaroon ng pagsabog. At ang World's Oa Ken's Academy student ay madaling natalo. Inanunsyo nila ang nanalo bilang si Wuan. Masaya ang mga estudyante ngayon at sinasabi na ito ang kapangyarihan ng academy ng kanilang bansa. Ang mga mag-aaral ay sumisigaw sa nakatalo kay William ay nagsasabing ang kanyang mga kasanayan ay napakawalang kwenta. Kasabay nito, ang mga instruktor at mga estudyante ng mundo na gumising sa akademya ay nagulat na hindi siya isa sa apat,
at nagtataka kung saan nila natagpuan. Ang gayong talino na Oa Kenwan sa mundo. Sinabi ng instruktor kay Arthur na galit siya sa kanyang mga estudyante dahil natalo silang lahat sa isa na hindi man lang isa sa apat. Ito ay nakakainsulto para sa kanila at nila kayang mainsulto ng ganon. Sinabi ni Arthur na kilala niya sila at tapos na panoorin silang kumilos ng ganyan. Lumapit si Subban Lee upang lumaban. Habang iniisip niyang oras na niya ito ngayon, ngunit bigla ko siyang sinipa Jasok dahil gusto niyang makipag-away sa taong yun. Ginawaran siya ng gangshak na maging maingat habang nakikipag-away sa kanya dahil iba siya sa ibang mga lalaki. Nakaupo si Jiwoo sa audiensya at tuwang-tuwa siya, habang iniisip niyang mananalo rin si Jasok sa pagkakataong ito, ngunit ang sagot ni Aisel na magiging mahirap itong laban. Sinabi ni Jiwoo na natalo na niya ang kalaban kanina nang napakabilis na ang isang ito ay mahirap labanan. Sinabi ni Aisel na si Brian ay isa sa nangungunang 10 mag-aaral sa mundo na gumising sa akademya, at ang rookie na may mataas na ranggo ay talagang magkakaroon ng kanilang mga lihim na kasanayan. Kaya't sila ay medyo pare-pareho sa isa't isa, dahil maaring tama si Aisel, na sabihin na siya ay isa sa mga pinaka-substantial rookies sa mundo, dahil ang laban na ito ay isinasagawa na magiging mahirap para kay Jasok. Pagkatapos na marinig ito, si Jiwoo ay nag-aalala. Habang nasa battleground, nang aasar si Arthur kay Jasok, na siya ay nasorpresa na ang mga guys ay mas robusta kaysa sa inaasahan niya ito, ngunit mas mahusay na gawin niya ito. Pinaalalahanan niya si Jasok na hindi para isipin niya na katulad siya ng ibang mga lalaki na nakita niya kanina. At huwag umasa kung matalo siya ng mabilis. Sinabi ni Jasok na ang mga bata na inaakala niya noon ay ang mahinang kakampi niya at pareho silang ginagawa. Tinanong niya si Jasok kung ano ang kanyang ginagaya. Ang lahat ng mga manlalaro sa kanyang panig at ang koponan ay nakakakuha ng kahihiyan sa pakikinig kay Jasok. Ngunisi si Arthur at sinabihin siya na gusto niya ang kanya karakter. Biglang narinig nilang dalawa ang beep para simulan ng laban. Kaagad na ginamit ni Jasok ang kanyang lakas ng hangin sa kanya. Nagulat siya dahil si Jasok ang gumagamit ng attribute ng hangin-hangin mula sa 4 na manlalaro. Sa pangalawang beep, sinimulan niyang gamitin ang kanyang powers. Sinabi niya kay Jasok na hindi kakaiba ang kanyang wind attitude. Inutusan niya si Jasok na tumahimik at gamitin ang lahat ng kanyang lakas sa kanya. Inatake niya si Arthur na sinalakay din siya. Bilang ganti, pareho ang pag-atake sa bawat isa ng malupitan, habang si Duke at ang lahat ng iba pang mga manlalaro ay nakatingin sa kanila mula sa kanilang mga pag-atake. Nagdudulot sila pagkawasak sa lahat ng lugar kung saan sinasaktan si Jasok sa kanyang atake. Habang napagtanto ni Jiwoo Seo na ang pagsalakay ni Arthur ay ang istilong katulad ni Jasok. Sa kabaligtaran, iniisip ni Mr. Park na siya ay nasa world-class level. Habang pinipigilan ni Arthur ang kanyang paggising sa kanyang kapangyarihan sa isang napakatalam na anyo at ginagamit ito upang putulin ang kanyang kalaban. Ito ay halos kapareho sa paraan ng Shinwa sa paggamit ng hangin sa pag-atake. Kung huhusgahan mo siya sa antas ng kapangyarihan, ang pag-atake ni Arthur ay kailangang maging mas malakas kay Jasok. Iniisip ng guro na ang 4 sa mga mag-aaral ay may mas makabuluhang presensya kaysa sa inaasahan nila. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng tugma para sa kanilang pinakamahusay na mga mag-aaral. Dahil si Jasok ay injured na hawak ang kanyang braso, sinabi sa kanya ni Arthur, na sinabi na niya sa kanya na ang kanyang estilo ay hindi kakaiba. Sinabi naman ni Jasok na isa lang itong bomber ang kanya kalaban ay siya. Kung si Duke sa likod niya, mas malaki ang chance niya. Sinabi ni Arthur na gumagamit lang siya ng mahinang bersyon ng Brian family skills. At sinasagot niya ito para magustuhan siya. Inaabuso ni Jasok si Arthur at ang mga katotohanan na ang panahon ay inihayag na siya ay mas malakas kaysa sa mga lalaki na naisip niya noon. Ang iba pang mga estudyante na nanonood sa labanan ay kasama na sa tingin nila na silang 4 ay hindi magkakaroon ng pagkakataong tumayo sa harap ng World's Best Academy. Ngunit yun ay kamangha-mangha pa rin. Biglang nahulog ang isang tuwalya sa lupa, at bawat isa ay humawak at nagtataka, ano ang mayroon sa tuwalya na iyon? Ito ay si Subban na sarkastikong fashion sa kanila na hayaan si Jasok na sumuko kung hindi niya kaya ang kanyang kalaban. Nagalit si Jasok na pakinggan ito dahil sapat na ang pag-anunsyo ng kanilang ingay. Sinabi ni Subban kay Jasok na umalis sa ring bago pa mahuli ang lahat. At nagiging sobrang pangit na niya. Hiniling ni Jasok sa kanya na isara ang kanyang bibig at tinipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sinabihan silang manood.
Habang handa na siyang manalo sa labanan, sinabi sa kanila ni Arthur na hindi siya maaaring sumuko ngayon, dahil kailangan niyang ipakita sa kanila ang pangkalahatang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila. Binalaan niya ang mga ito na masisira niya kumpleto gaya ng lagi niyang ginagawa. Pareho silang umaatake sa isa't isa. Nakita ni Jasok na may dugong umaagos mula sa ilang bahagi ng kanyang katawan, habang si Arthur ay buong braso ay napupuno ng dugo, na patuloy na umaagos mula rito. Nagulat ang batang babae na naminimize ni Jasok ang pinsala ng pag-atake ni Arthur sa pag-shifting ng kanyang wind attribute. Tinanong ni Jasok si Arthur kung sa palagay niya na ang kanyang pag-atake lang ang kailangan para manalo sa isang laban, dahil ang lahat ng ito ay basura sa kanya. Biglang nagulat silang lahat. Iniisip ng instructor na kung naiiwasang ilihis ang mga atake kay Jasok mula kay Arthur. Ito ay magiging posible lamang kapag ang tao ay may matinding kontrol at karanasan. Iniisip niya kung mayroon siyang ganoong kapangyarihan at hinayla niya ang pag-ataking yun sa isang kabatan. Kahit laban kay Arthur, kasama sa mga miyembro ng audience na kamangha-mangha si Jasok sa pamamagitan ng pagkakita sa kanyang kapangyarihan. Tumawa si Mr. Hayek at sinabing, maaaring masungit siya, ngunit walang sino man ang makakaila sa kanyang kapangyarihan at kakayahan. Ang lalaking nakatayo malapit kay Mr. Hayek ay nakakuha ng mga sagot. Habang iniisip niya kung ano ang sinabi ni Mr. Hayek, 1 minuto ang nakalipas na siya ay pinahiya niya at ngayon siya ay pinupuri niya si Jasok. Parehong nagulat sina Jiwoo at Aisel nang mukuha nila ang diskarte ni Jasok dahil inaasahan na nila ito mula sa kanya. Ngunit nagtataka sila kung paano niya nagagawang ilipat ang pag-atake doon. Damit ng dugo mula sa braso ni Arthur, at nagtataka siya kung paano niya hinayaang mangyari ito. Tinanong ni Jasok si Arthur kung ano ang nangyari sa kanyang mukha. Tinanong niya kung nalunod nga ba siya sa isang hit na yun. Sinabi ni Jasok kay Arthur na ang kanyang mukha ay mukhang upset. Nagalit si Arthur at sinabing ang kanyang mga salita at kilos ay maaaring makapagpagalit sa mga tao. Ngunit sinabi ni Jasok maaaring bukod pa sa pagpapagalit sa mga tao. Siya ay may higit pang mga talento, at siya ay napakahusay din sa pagpapabagsak sa mga taong hindi niya gusto. Aatake si Jasok kay Arthur, ngunit inaatake niya siya, unang pagtalon at pag-iwas. Sa pag-ataking yun, muli niya itong inatake, at biglang tumalon sa hangin. Nagtataka si Arthur kung bakit tumatalon si Jasok gayong malapit lang siya sa kanya. Inaabuso siya at sabihin sa kanya na nanalo siya, kung kaya mong iwasan ang pag-ataking ito sa kanya. Muli, ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para salakayin si Jasok. Ngunit ang pag-atake na ito sa kanya ay hindi makapinsala kay Jasok dahil siya ay may karanasan. Medyo naging worried na si Arthur, at nang makitang ginagamit ni Jasok ang hangin para gumalaw ng malaya sa hangin, nalaman niya na siya ay mga karanasan sa aktwal na labanan. Habang ang labanan ay patuloy na sila ay umaatake sa isa't isa, patuloy na sila ay mayroong maraming mga bitak sa lupa dahil sa kanilang mga pag-atake. Tinanong ni Jasok kung si Arthur ay ganito ba talaga niya ginagamit ang kanyang kakayahan. Kapag siya ay nagagalit at nagpa siya na ihinto ang paggamit ng maliliit na kasanayan. Kaya't pinababa niya si Jasok sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang. Iniipon din niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para salakayin si Arthur. Nagtataka ang audiensya kung sino ang mananalo, dahil pareho silang lalabas at walang umaatres. Inatake nila ang isa't isa ng buong lakas. Tapos na ang pagkawasak at wala nang makikita. Pagkaraan ng ilang oras, pareho silang nakakakita na heavily injured at si Arthur ay duguan. Habang si Jasok ay duguan din dahil sa kanyang mga pinsala. Pareho silang lumapit sa isa't isa upang muling mag-atake. Habang si Mr. Hayek na nanonood, upang ihinto ang laban, sa sobrang injury nilang dalawa at hindi na ipagpatuloy ang sparring game, kaya mas mabuting itigil na ito. Maging instructor ay nagtataka kung sila ay naging patas sa resulta. At nakakagulat na isipin na ang isa sa pinakamahalagang miyembro ng akademya ay gumuhit kasama ang isang estudyante. Tumingin ang instructor kay Arthur at naramdaman na kung hahayaan niya itong magpatuloy sa isang sparring. Makakakuha siya ng ilang mga pinsala. Saka hindi hahayaan ng Bryan family na madulas lang. Kaya tinapos niya ang laban at inanunsyo ang laro bilang isang tie. Niyuko niya ang kanyang ulo kay Mr. Hayek at pumayag na tapusin ang laban. Inanunsyo ni Mr. Hayek na ang laro ay isang tie. Nagulat ang lahat ng mga estudyante na ang isa sa pang-apat ay gumuhit kay Arthur Bryan na hindi kapani-paniwala. Nagalit si Arthur dahil hindi niya kayang talunin si Jasok.
Sa kabilang banda, si Jesok naman, ay iniisip din ang dahilan kung paano niya matatawag na draw ang laban kay Arthur dahil malapit na niyang matalo si Arthur. Sabi ni Arthur, ito na sana ang sasabihin niya, gusto niyang ipagpatuloy ang laban. Biglang si Mr. Hayek ay pinalo siya. Tinanong ni Jesok si Mr. Hayek kung bakit siya binabanatan. Utos ni Mr. Hayek na bumaba. Sumang-ayon si Jesok at umalis sa lugar.